Pagkat ikaw lamang aking kalakasan, sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw po, magandang buhay sa inyong lahat. Papalapit na po ang Holy Week. Ito ang mga panahon kung saan ay ginugunita po natin ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Pero bago po tayo magsimula, ay tayo po muna ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong kabutihan. Lord, sa iyong pagmamahal sa amin. Panginoon, na patuloy po naming nararanasan. Dalangin po namin, O Diyos, na sa umagang ito, sa oras na ito, na kami nakatunghay sa araw-araw na pagpapala, ay patuloy mo kaming makausap, Panginoon, at maging bukas ang aming mga puso sa iyong mga sasabihin, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. We bless you. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. So, tulad po ng nabanggit ko kanina, maganda na sa mga panahon po na ito ay magkaroon tayo ng pagninilay-nilay sa ating buhay at sa katayuan natin sa harapan ng ating Diyos. Ang tanong po, are we willing to open our hearts before God? Ito po yung aking title ng atin pong AANP ngayong umagang ito, ngayong araw po na ito, Open Hearts. So mahalaga po na bukas ang ating mga puso upang sa gayon ay mabigyan natin ng pagkakataon ng Diyos na masuri tayo. Alam niyo po, pag sarado yung puso natin, syempre mahirap po tayong makausap ng Panginoon at mahirap din po sa atin na tanggapin kung ano yung mga sinasabi ng Panginoon sa atin dahil sarado po yung ating puso. Ibig sabihin, hindi tayo willing na mag-open up, hindi rin tayo willing na makinig sa ating pong Panginoon. Okay, so importante po na maging bukas yung puso natin so that the Holy Spirit can fill our hearts. Ito po yung mga panahon na hayaan po natin na yung puso natin ay malinis ng ating Panginoon at yung puso po natin ay mapunuan ng kanyang presensya. Sabi po sa 2 Corinthians 3:16-18 sa Amplified, but whoever a person turns in repentance and faith to the Lord, the veil is taken away. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty or emancipation from bondage, true freedom. And we all with unveiled face, continually seeing as in a mirror the glory of the Lord, are progressively being transformed into His image from one degree of glory to even more glory, which comes from the Lord, which is the Holy Spirit. So maganda rin po yung sinasabi dito sa The Message or sa The Passion Translation. But the moment one turns to the Lord with an open heart, the veil is lifted and they see. Now the Lord I am referring to is the Holy Spirit, and wherever He is Lord, there is freedom. We can all draw close to Him with the veil removed from our faces, and with no veil, we all become like mirrors who brightly reflect the glory of the Lord Jesus. We are being transfigured into His very image as we move from one brighter level of glory to another. And this glorious transfiguration comes from the Lord, who is the Spirit. Amen. So maganda po ang sinasabi dito na kung tayo daw po ay mabubuksan yung ating mga puso, then malalaman po natin at makikita po natin ang tunay na kalooban ng Panginoon at marereflect po natin ang kaluwalhatian ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Sabi po sa 2 Corinthians sa Tagalog po, ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon ay mayroong kalayaan, at ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon, at ang kaluwalhatian yan ay nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian
hanggang tayo maging kalarawan niya. So kung bubuksan po natin ang ating mga puso sa Diyos, ano kaya yung makikita niya sa ating mga puso? Makikita po ba niya rito na tayo po ay may mga ibang pinahahalagahan, o hahayaan po ba natin na ang Diyos ay linisin ang ating mga puso at bibigyan ba natin siya ng permiso na ayusin ito? Or hahayaan na lang po natin na sarado yung ating mga puso at maging matigas tayo na nakikipagtunggali sa Diyos, or we are resisting Him to change our hearts. Kaya ngayon po at sa mga araw na darating ay maganda po na let's take time na ipasuri po natin ang ating mga puso sa Kanya. Sabi po sa Psalms 51:10-12, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy Spirit." So ito po yung mga panahon na hinahayaan po natin ng Diyos as we open our hearts before Him. We just allow the Holy Spirit na gawin po niya yung paglilinis ng ating mga puso over the years, over time na tayo po'y nabubuhay. Araw-araw ay marami po tayong mga nakocommit na mga kasalanan, and little that we know, yung pong ating puso ay malayo na pala sa Panginoon, or marami na po tayong mga pinapahalagahan, or marami na rin pong mga basura sa ating mga puso. So the Lord is keeping on knocking at the door of our heart. Sabi po sa Revelation 3:20, "Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung dilingginin man ang aking mga tinig at bubuksan ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo." So ito po yung imbitasyon mula sa Diyos, at yung pong imbitasyon ba ng Panginoon ay atin pong i-refuse ito. So pagbubuksan po ba natin siya at hahayaang manahan sa atin, or hindi tayo magre-respond at mananatili pong matigas yung puso natin sa Kanya? So tamang-tama, yung pong Holy Week is also a holiday. At i-take po natin yung opportunity sa mga araw na to na buksan po natin yung puso natin before God and let His Spirit change us para magkaroon po tayo ng renewal, magkaroon tayo ng restoration. So ito po yung panahon na hindi tayo dapat lumayo yung loob natin sa Diyos, bagkus ito po yung panahon na magbalik loob tayo sa Kanya, at ito yung panahon ng paghihingi ng tawad, at ito yung panahon ng pagbabago. This is the season of restoration na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, and I pray na maging makabuluhan po yung pagdiriwang natin o paggunita natin ng Holy Week. Malapit na po yan, at hindi lang ito yung panahon na makakasama natin yung mga pamilya natin o mga mahal natin sa buhay, or we will take some vacation, or nasa atin po yan. May mga activities din tayo wherein pwede po maging meaningful yung atin pong pagdiriwang ng Holy Week. Magamit po tayo din ng Diyos, tulad ng paggamit din po ng ating Diyos sa ating Panginoong Hesukristo, na yung kanyang buhay ay binuhos niya upang magkaroon po ng salvation tayong lahat. So yung buhay po natin na binago at hindi po ng Panginoon ay pwede rin po itong magamit upang ibang mga tao na hindi pa po nakakilala sa Diyos ay makarinig ng mabuting balita, at sila rin po ay makatanggap ng kaligtasan mula sa Diyos. So ang church po natin ay bukas sa mga araw po na yan, habang ang ilang mga establishmento ay sarado at marami ang nakabakasyon, ay kung narito naman po kayo sa malapit sa ating church ay pwede po tayo mag-participate sa mga activities po natin. Magkakaroon po tayo ng mga araw ng pananalangin, araw ng paghayo where we can share yung pong love ng Panginoon sa ibang mga tao, may pag-pray din natin sila. May mga araw din po tayo na
pwede tayong magkaroon ng parang encounter muli sa Panginoon. Meron din po tayong power-filled at water baptism. So let's tune in sa mga activities po natin dito sa Jesus Christ Saves Global Outreach. So God bless you po. Tayo ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataon na binibigay mo sa amin. Salamat po. Open our hearts. Continue to open our lives before you, Panginoon. Hindi lang po yung aming puso, kundi yung aming pandinig, that we can listen clearly kung ano yung mga, Lord, nais mong sabihin sa amin, sa mga pangungusap mo sa amin. Hayaan mo rin yung mga, Lord, kaisipan namin ay maging bukas upang tanggapin, Panginoon, at ang mga kaisipan namin ay maging receptive, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po, Lord, na ang pagkakataon na ito ay magiging makabuluhan sa amin, Panginoon, upang ang aming buhay ay at tama, Panginoon, at maiayon po namin sa inyong kalooban. We just thank you, Lord, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal sa amin. We just bless you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. So God bless you po.